Sa lahat po na sa kanilang mga tahanan ay siyang nakikiisa sa ating online worship. Magandang umaga po sa ating lahat. Purihin po ang ating Panginoon. Nang tayo po ay pinanganak sa pisikal na kabanakan, tayo po ay napabilang sa pisikal na pamilya. Ngunit nang tayo po ay pinanganak na muli or naging born again, tayo po ay ipinanganak sa spiritual na pamilya, ang pamilya po ng Diyos. Kinupkup po tayo ng Diyos upang mapabilang sa Kanyang pamilya na walang iba, kundi ang Iglesia or the Church, at siya po ang ating Ama. At bilang pamilya ng Diyos, meron po tayong fellowship o pagsasamahan sapagkat ang ating kalagayan ay nabago mula sa pagiging kaaway ng Diyos tungo sa isang pagiging mamamayan sa langit. So nais ko pong dalhin ang ating puso at isipan po ngayon dito po sa pangunahing talata na atin pong babasahin dito po sa Efeso 4, talatang 15 hanggang sa talatang 16. Sabi po rito, manabay sa pamamagitan ng pagsasalita ng katotohanan sa diwa ng pag-ibig, magiging ganap tayo kay Kristo na siyang ulo. Sa pamamagitan niya ay nabubuo ang katawan mula sa mga bahaging pinag-ugnay-ugnay ng kasukasuan. At kung maayos na gumaganap ng tungkulin ang bawat bahagi, ang buong katawan ay lalaki at lalakas sa pamamagitan ng pag-ibig. Purihin po ang ating Panginoon sa pagbabasa ng Kanyang salita. Tayo po'y manalangin. Panginoon, salamat po muli. O di kailang Diyos sa pagkabasa ng iyong banal na salita. Salamat po, Ama. O di kailang Panginoon sa oras pong ito at maging sa presensya mo at pagkilos ng banal na Espiritu, kayo po ang patuloy na manguna po sa amin, maging sa aming mga kapatid na nasa kanilang mga tahanan, na siya nakikiisa sa gawaing pagsambang ito na kailang Panginoon ngayong umaga. Purihin ka, O Diyos, at maraming salamat sa pangalan ni Jesus. Amen. So, why is it important to have fellowship in God's family? So, ito po yung ating titingnan po ngayon sa paksang fellowship in God's family. So again, bakit mahalaga ang pagsasamahan sa pamilya po ng Diyos? Una, it's important because fellowship in God's family help us grow more in our faith. So sabi dito sa talatang 15, lumago tayong lahat sa Kanya na siyang ulo, sa makatuwid ay si Kristo. So dito po ay sinabing lahat ng kabilang sa pamilya ng Diyos ay kailangang lumago kay Kristo, na siyang ulo at tayo, ang Kanyang katawan, the Church. So how can we grow in our faith in the fellowship of God's family? Una, by studying God's Word together. So dito po sa Acts chapter 2 verse 42, ang sabi po rito, nanatili sila sa turo ng mga alagad. So dito po sa unang iglesia, makita po natin na siyang pinangunahan ng mga apostol, ang mga mananampalataya po ay patuloy na nananatili sa turo ng mga apostol. Hindi sila bumitaw sa kanila pong pakikinig at pag-aaral ng salita ng Diyos ng sama-sama. Hindi sila tumigil upang makinig sa salita ng Diyos. Bakit? Kasi gusto po nilang matuto sila. Gusto po nilang lumago sila sa kanilang pagkakilala sa Panginoon ng sama-sama. Gusto nila na talagang mag-aral sila ng sama-sama. Bakit? Kasi masaya kasi pag marami. Iba kasi ang pakiramdam kapag marami kayong nag-aaral. Masaya ang pakiramdam. Kaya ang iba kapag tinanong, ang sasabihin, konti lang kami. No? Para bang nalulungkot. Bakit po? Kasi iba yung pakiramdam kapag marami kayong nag-aaral ng salita ng Diyos. Iba yung nararamdaman mo. Masaya ka. Masaya yung puso mo. Kaya siguro po, no, ganyan din ang naranasan ng mga mananampalataya noong unang panahon. Sa unang iglesia, nang sila po ay sama-samang nakikinig sa salita ng Diyos. Hindi lamang masaya sila, kundi natutuwa silang makita ang kanilang mga kapatid sa pananampalataya nang sila po ay nagsama-sama sa pag-aaral.
So dito po, bukod po rito ay talagang malaking tulong din po na yun pong ating pong mapakinggan yung patotoo ng ating mga kapatid sa kanilang paglilingkod sa Panginoon. Kung paano po nila napagtatagumpayan yung mga pagsubok sa kanilang mga buhay. Nakakatulong din po ito sa ating pong paglago, sa ating pong Panginoon, sa ating pong buhay bilang mananampalataya. No? Kaya yun pong fellowship, no? In God's family, help us grow more in our faith. And that is by studying God's Word together. Pangalawa po, by honoring God together through worship. Ito po sabi dito sa Psalms 95 verse 6, ang sabi po dito, "Come, let us bow down in worship. Let us kneel before the Lord, our Maker." So worship is honoring God, exalting the name of God. No? Kaya sa ating pagsamba sa Panginoon, kasama dapat dito yung kapakumbabaan ng ating mga puso. Kasama po dito yung talagang wala tayong anumang alalahanin. Kasama po dito yung talagang yung ating pong mga puso, yung ating pong mga isipan ay talagang nakafocus po talaga sa Panginoon. Kasi yung sinasamba natin ay Diyos na buhay. Diyos na makapangyarihan. At tayo po sa ating pagsamba, nagbibigay po tayo ng karangalan sa Kanya. No? So, kailangan ang puso handang magpaturo or a teachable heart. Kaya dito, ang salita ng Diyos na ating naririnig o talaga mapapakinggan sa ating pagsamba ay dapat tanggapin po natin na may pasasalamat sa ating pong mga puso. Amen? Dapat tanggapin natin na may pasasalamat sa ating mga puso, sapagkat ito po ay nakakatulong sa ating paglagong Kristiyano, lumalalim tayo sa Panginoon as we worship God together. As we worship God together. Malalim po tayo. Bukod po dito, ay lumalago din ang ating pakiksama o ating fellowship sa bawat isa. Kasi pagkatapos ng pagsamba, ang susunod po rito yung fellowship. Andoon po yung nagkukwentuhan tayo, no? Lalo na po yung talagang minsan lang isang linggo nakikita. Andoon po yung bonding time po pagkatapos sa pananambahan. Kasi hindi naman tayo pwedeng magkukwentuhan sa loob ng simbahan. Hindi naman tayo pwedeng magkwentuhan habang nakikinig sa mensahe ng salita ng Diyos. Hindi naman pwedeng magkukwentuhan tayo habang umaawit. No? So, hindi pwedeng pagsabay yung dalawa na yan. No? Hindi pwedeng pagsabay niyo nagkukwentuhan at nakikinig. No po? Hindi pwedeng pagsabay si bibig at si pandinig. Kailangan isa sa kanila ang dapat manahimik. At yun ay walang iba kundi si bibig habang nag-worship. No? So, nakakatulong po ito, no? As we worship God, nakakatulong po ito sa ating pong paglago sa Panginoon. Kaya pangatlo po, by being accountable to each other. So, dito po, makita natin ito sa mamaya sa mga ating pong talatang babasay sa Galatians chapter 6 verse 1 at maging sa Proverbs 27 verse 5. Na po, kung ano po yung ating accountability bilang mga kapatid sa Panginoon. Now, nais ko po dalhin yung ating isipan muli po sa Lumang Tipan. Sa Lumang Tipan, nang tanungin po ng Diyos si Cain tungkol kay Abel na kanyang kapatid. Anong sagot po ni Cain? Am I my brother's keeper? Ako ba ay tagapag-alaga ng aking kapatid? Kulang na lang sabihin po ni Cain sa Diyos, anong pakialam ko sa kanya? Ano bang tungkulin ko sa kanya? No? So, dito, ang nais po ng Panginoon na ipakita po kay Cain ay yung kanyang accountability, yung kanyang responsibility as a brother or bilang kapatid. Bagamat alam ng Diyos kung ano ang ginawa ni Cain kay Abel, alam niya kung anong ginawa niya, tinanong pa rin siya ng Diyos. Bakit? Gusto ng Diyos na marinig mismo sa bibig ni Cain yung pag-aamin sa kanyang ginawang mali sa kanyang kapatid.
Gusto po ng Diyos yun. Kasi alam ng Diyos eh. Bakit tinanong pa siya? No? Alam naman niya, Diyos po siya. Kasi po gusto niyang marinig. Gusto niyang aminin ni Cain sa harapan niya ng Panginoon yung ginawa niya pagkakamali. At alam naman natin kung anong ginawa niya sa kanyang kapatid. Sinaktan niya at pinatay niya dahil hindi po niya napagtatagumpayan yung inggit na siyang naghahari sa kanyang puso sa panahon na yon. Now tayo po bilang mga magkakapatid kay Kristo, nakabilang sa pamilya po ng Diyos, we are accountable or responsible sa bawat isa po sa atin. Kaya bilang magkakapatid kay Kristo, tungkulin nating paalalahanan ang ating mga kapatid. Tungkulin nating sawayin ang ating mga kapatid na siya naliligaw ng landas. Kasi mayroon po tayong accountability or mayroon po tayong responsibility sa Kanya bilang kapatid natin sa Panginoon. Di po ba? Mayroon tayong ganong responsibilidad. Pwede ba sabihin na wala akong pakialam sa Kanya? Wala akong pakialam sa Kanya. Pwede ba sabihin sa kapatid mo pisikal, sabihin mo, walang pakialam ko sa Kanya? Hindi po pwede yun. No? Mayroon po tayong tungkulin. Mayroon po tayong responsibilidad bilang kapatid o bilang magkakapatid sa Panginoon. Kaya sabi po rito sa Kawikaan 27:5, maigi ang saway na hayag kaysa pag-ibig na nakukubli. Maigi ang saway na hayag kaysa pag-ibig na nakukubli. Kaya kung nakita mo mismo ang kapatid mo kay Kristo na gumagawa ng kasalanan o anumang bagay na hindi nakalulugod sa Diyos o sa ating Panginoon na ginagawa niya, huwag kang manahimik. Huwag kang makatubili na siya po ay palalahanan o siya po ay pagsasabihan. Kasi kapatid mo yan kay Kristo eh. Kapatid mo yan sa Panginoon. Mayroon kang spiritual na karapatan. Mayroon kang spiritual rights sa Kanya. Bilang pamilya o miyembro sa pamilya po ng Diyos. Meron tayong karapatan. Kaya kapag nakagawa ng kasalanan ng isa sa miyembro ng pamilya ng Diyos, nadadamay po kasi lahat. Nadadamay ang buong sambahayan kapag nakagawa ng kasalanan ang isang miyembro ng pamilya. Tulad din po itong physical na family. Kapag mayroon kang kapatid na nakagawa ng kasalanan, damay lahat, damay kayo. Di ba kapatid mo yun? Ayan, maitakwil mo yun. Di ba anak mo yun? Ayan, masabihin mo hindi ko anak yun. Kilalanin mo lang siya bilang anak kapag walang ginawang masama. Kung may ginawang masama, itakwil mo. Hindi pwedeng gawin yun. So, nadadamay lahat. Kaya yung ating responsibility bilang Kristiyano o bilang kapatid sa Panginoon, as part of God's family, dapat gawin po natin. Kaya kapag mayroong isang miyembro na gumagawa ng kasalanan, nasisira din po ang buong patotoo ng buong pamilya ng Diyos o ng iglesia ng Diyos. Nasisira. Kaya we have the spiritual rights and responsibility to correct sa Kanya or to restore them. Now, sabi po dito sa Galatians chapter 6 verse 1, ay sabi po ni Pablo, mga kapatid, kung ang isang tao ay natagpuan sa anumang pagsuway, kayong mga spiritual ay dapat panumbalikin siya sa espiritu ng kaamuan. Tingnan ang iyong sarili, baka ikaw ay matukso rin. Kaya dito po may paalala si Pablo, baka kasi pag pinagsasabihan mo siya o sinaway mo siya, magagalit siya. At mag-aaway kayo at ikaw din naman ay magagalit din. Hindi nagkasala ka na rin. Pares na kayong nagkasala. So kailangan ang matinding panalangin. At talagang kahandaan ng puso mo doon sa kapatid na talagang nais mong i-correct, nais mong sawayin o palalahanan. Pangalawang punto po natin po titingnan. It's important because fellowship in God's family give us opportunity to serve. Now, paano natin mapaglilingkuran ang ating mga kapatid kay Kristo? Una, we can serve them through encouragement in their faith journey. Sabi po sa 1 Thessalonians chapter 3 verse 2,
we sent Timothy, who is our brother and God's fellow worker, in spreading the gospel of Christ, to strengthen and encourage you in your faith. To strengthen and encourage you in your faith. So dito po ay nakita na nila Apostol Pablo yung kahalagahan ng pagpapalakas at pag-i-encourage sa mga mananampalataya sa iglesia sa Thessalonica. Kasi parang sila din po ay nakaranas ng panghihina at kailangan po nilang ma-encourage po sila. So nung ginawa nila, pinadala nila si Timoteo para i-encourage po sila, palalakasin kailang pananampalataya or their spiritual faith or yung faith nila sa Panginoon. So tayo bilang kabahagi ng pamilya ng Diyos, kailangan din po natin ito. Kailangan din po nating palakasin o i-encourage ang bawat isa. Kasi hindi natin alam, mayroon tayong mga kapatid na nangihina na pala sa pananampalataya at gusto na nilang mag-quit o gusto na po nilang tumigil sa kanilang pong paglilingkod sa Panginoon. Kaya kailangan natin silang palakasin o encourage kasi ang encouragement, nagbibigay po ito ng enerhiya upang magpatuloy ang isang mananampalataya kapag nangihina o nagkamali. Ang sabi nga ng isang medical doctor na si George Adams, encouragement is an oxygen to the soul. Encouragement is an oxygen to the soul. Siyempre, ang pangunahing gamit ng oxygen ay para sa mga nahihirapang huminga. Kaya doon sa mga nahihirapan sa buhay o sa kanilang trabaho, na wala man lang silang narinig na appreciation or encouragement sa kanilang mga amo o sa kanilang mga superior, at pagdating sa bahay, ganun din sa mga magulang po nila, wala silang narinig na encouragement. Kapag nag-intriga ka ng maliit lang sa nanay mo, ay nakasimangot. Kapag malaki ang intriga mo na ibigay sa sweldo mo, doon lang magtatutuwa, masaya. Pero hindi nakalimutan pa rin na magpapasalamat or appreciate yung ginawa mo. Ngayon, pagdating sa church, wala ding encouragement or wala ding appreciation. E di paano na lang? So we as the church, or we as members of the family of God, it is our responsibility to serve our brothers and sisters through encouragement or appreciation. So, kailangan po natin yan. We need to encourage one another kasi ito po yung nais po ng Panginoon sa atin. Ay sabi nga sa Hebreo 10:25, di ba? Encourage one another. Yan po yung utos po sa atin. Pangalawa, we can serve or help them in some practical ways. We can serve or help them in some practical ways. Ang sabi po dito sa Gawa 9:36. Ito po yung kwento ng buhay po ni Dorcas. Sabi dito, noon may isang alagad sa Joppa na ang pangalan ay Tabitha, na sa Grego ay Dorcas. Siya'y puspos ng mabubuting gawa at ng pagkakawang gawa. Ito si Dorcas. Ang kahulugan ng pangalang Dorcas ay babaeng usah. Yun po yung kahulugan ng pangalan niya. So dito, gumagawa siya ng mga damit na kanya pong ipinamibigay sa mga mahihirap. Doon po sa mga babaeng balo. Kasi po yung mga babaeng balo, yun po yung mga itinuturing noon na sa kanilang panahon na mahihirap talaga. So yun po yung binibigyan niya. Kaya nung mamatay ito si Dorcas, ang karamihan nandoon po sa kanya at nakikiramay doon, yun po mga babaeng balo na talagang natulungan niya. Natulungan niya o nakatanggap ng kanyang tulong. Pero po natin, ito si Dorcas ay binuhay po ito muli, na-restore po yung buhay niya sa pamamagitan po ni Apostol Pedro. Nagkaroon uli ng buhay ito o nabuhay muli si Dorcas through Peter. So dito, ang buhay po ni Dorcas ay isang halimbawa sa atin ngayon, mga kapatid. Kung paano po natin katagpuin ang pangangailangan ng mga tao na sa ating paligid. Lalo't higit sa ating mga kapatid sa Panginoon. Lalo't higit sa mga kasama natin sa pamilya po ng Diyos. Kaya ang sabi po sa Santiago 1:27, ang dalisay na relihiyon at walang dungis sa harapan ng Diyos at Ama ay ito:
ang dalawin ang mga ulila at ang mga balo sa kanilang kahirapan at panatilihin na hindi nadungisan ng sanlibutan. Kaya po mga kapatid, gawin nating dalisay at walang dungis ang relihiyo meron po tayo. At ito po ay sa pamamagitan ng ating buong pusong pagkalinga sa mga nangailangan nating mga kapatid sa Panginoon na kabilang sa pamilya po ng Diyos. At manatili sa atin ang buhay na walang dungis na hindi nababahiran kahit na katitig na kasalanan. So we can serve or help in some practical ways sa mga nangangailangan nating kapatid na kabilang sa pamilya ng Diyos, the church. So ito po ang dapat nating gawin. Hindi yung talagang wala tayong pakialam. Kasi mas matindi pa nga, yung spiritual family. Biro mo, Diyos ang ating Ama. At tayo po yung magkakapatid sa panampalataya. Kaya, kailangan po natin ito. Amen po ba? Pangatlo po, at pamuli. It's important because fellowship in God's family promotes unity and identity in Christ. Verse 16. Ang sabi po dito sa verse 16 ng Efeso, chapter 4, na sa Kanya ang buong katawan na nakalapat na mabuti at nagkakaisa sa pamamagitan ng bawat litid. Sabi nga po rito sa magandang balita at Biblia, sabi po rito, sa pamamagitan niya ay nabubuo ang katawan mula sa mga bahaging pinag-uugnay-ugnay ng kasukasuan at kung maayos na gumaganap ng tungkulin ang bawat bahagi, ang buong katawan ay lalaki at lalakas sa pamamagitan ng pag-ibig. So, ang Panginoong Jesucristo po ang ulo ng Iglesia at tayo ang kanyang katawan na binili at hinugasan ng kanyang banal na dugo. So, tayo ay pinag-isa ni Kristo sa pamamagitan ng kanyang pong buhay na kanyang inialay doon sa krus ng Kalbaryo. So, there should be no division in the body of Christ, but that its parts should have equal concern for each other. So yung bahagi nito dapat mayroon tayong talagang concern or equal concern sa bawat isa. So kapag ang isang bahagi ay naghirap, ang bawat bahagi po ay maghirap din. So lahat apektado. Lahat apektado kasi connected kayo sa isa't isa. Kasi isang katawan lang po tayo kay Kristo. At sabi niya rito, siya po yung ulo. Kaya mahalaga sa iglesia ang pagkakaisa. Pagkakaisa sa gawain ng Panginoon, pagkakaisa sa pag-abot ng tuglain na dumami po tayo, o increase members, increase of small group. Kaya kung ang lahat ng kasukasuan ng katawan ni Kristo the Church, dito po ay kikilos at gumagawa ng sama-sama, humahayo na sama-sama, siguradong malaki ang nagagawa, ang naaabot para sa Panginoon. Kapag marami, kapag sama-sama. At syempre, sa pagkakaisa na riyan ang saya at kagalakan. Tulad ng sinabi sa awit 133, talatang 1, ang sabi po rito, narito, napakabuti at napakaligaya kapag ang magkakapatid ay sama-samang namumuhay na nagkakaisa. So, ito pong awit nito, posibleng sinulat ito ni Haring David para sa kanyang mga anak. Kasi alam naman natin, marami siyang mga anak kasi marami din siyang asawa. At maaaring ang awit na ito ay isinulat niya upang magsilbing instruction sa kanyang mga anak kung paano sila mamumuhay, kung paano sila magmamahalan sa isa't isa. At nang sa gayon, maiwasan po yung trouble sa kanilang pong pamilya o sambahayan. So sa fellowship in God's family, kapag nariyan ang pagkakaisa, ay may kapayapaan sa sambahayan. Nariyan po ang pagpapala ng Diyos kapag may kapayapaan. At sa pamamagitan ng pagkakaisa ay makikilala tayo bilang mga mananampalataya at kabilang sa pamilya po ng Diyos. Kaya kung ating pong balikan ang unang iglesia sa Bagong Tipan,
makikita natin na ang kanilang buong pusong pagkakaisa sa pagtutulungan, sa pagdalos mga gawain, at sa anumang mga pagtitipon. Naroon sila. Kaya naman sila po ay nakikilala bilang mananampalataya sa buong komunidad po nila. Sapagkat sila po ay nagkakaisa at nakikilala sa kanilang komunidad dahil sa kanila pong katapatan sa Panginoon at pagdalo sa mga gawain na nauukol sa Panginoon. Ang saya ng kanilang fellowship kasama ng mga kapatid sa pananampalataya, bagamat sila po ay dumaranas ng pag-uusig sa panahon na yon. Masaya sila na naglilingkod sa Panginoon. Kaya po, purihin po ang ating Panginoon. Sa ating po pagtatapos ngayon, nais ko pong tingnan po natin muli yung ating pinag-aaralan. Mga kapatid, again, why is it important to have fellowship in God's family? Una, it is important because fellowship in God's family help us grow more in our faith. And it is by studying God's Word together, by honoring God through worship, and by being accountable or responsible to each other. Number two, it is important because fellowship in God's family give us opportunity to serve through encouragement in their faith journey and by helping them in some practical ways. And lastly, it is important because fellowship in God's family promotes unity and identity in Christ. Nawa po, patuloy ang pagkakaisa na ating puso't isipan sa layunin ng Diyos sa ating mga buhay, kung bakit niya tayo tinawag, kung bakit niya tayo ay pinag-isa bilang kanyang pamilya. Nang sa gayon po, tayo po ay maka-akay ng marami kapag tayo ay sama-sama na talagang naglilingkod sa Panginoon at nagpapalakasan sa isa't isa. Kaya po sa kabila ng lahat, although tayo po ay nasa pandemic pa rin, patuloy po tayong lumapit sa Panginoon. Patuloy po natin palakasin ang bawat isa. And we can help them in some practical ways. Purihin po ang Panginoon, tayo po'y manalangin. Salamat po na kailang Diyos muli sa banal mong salita na amin pong pinag-aralan ngayong umaga. Salamat po Panginoon sapagkat kami po ay tinawag mo at ibinilang sa iyo pong pamilya at kayo ang aming Ama at kami ay magkakapatid sa pananampalataya sa iyo Panginoon. Patuloy nawang ibuhos mo ang iyong pagpapala sa amin at ang patuloy na kalakasan at katatagan ng aming pananampalataya. At ang patuloy po, Panginoon God, na pagsasamahan namin ng kailang Diyos, ang siya nawang maghari sa aming po mga puso at kalaginahan bilang iyong pong mga anak. Purihin ka, O Diyos. Salamat po sa pangalan po ni Jesus. Amen.